Kayong mga nananahimik sa nangyayaring injustice na ito, there will come a time that it's gonna be you and nobody would stand up for your right. Kayong mga nananahimik sa nangyayaring injustice na ito, there will come a time that it's gonna be you and nobody would stand up for your right. Una sa lahat, sigurado ako na yung mga loyalists, hindi kayo makakakuha ng suporta sa kanila. Baka pagtawanan pa nila kayo. Dahil yung mga sinusuportahan yung leader, no? Kayo, mga DDS, sila yung mga gustong magpatalsik kay President Bongbong Marcos Jr. Di ba nga, rally kayo ng rally, nananawagan sa AFP, sa PNP, no? Para mag-withdraw ng suporta sa Pangulo. So definitely, hindi kayo susuportahan ng mga loyalists. And yung mga vloggers nyo, mga DDS vloggers, ano bang ginagawa? Binababoy, binabastos ang presidente sa social media, sa publiko. Walang filter, no? Sasabihin nyo ang lahat ng gusto nyo sabihin. As if parang kayo yung pinakamakapangyarihan sa bansa. So definitely, wala kayong makukuha ang suporta at hindi magsasalita ang mga loyalists kasama nyo. Second, lalo namang hindi kayo makakakuha ng suporta sa mga kakamping or sa mga sinasabi nyong yellow, no? Dilawan. Dahil unang-una, hindi rin namin makakalimutan yung ginawa ng mga troll at ng mga vloggers nyo na pambababoy at pambabastos kay Atty. Lenny. Yung pagpapakalat ng kasinungalingan at fake news para siraan sa Atty. Lenny Robredo. Hindi namin makakalimutan yon. Pangalawa, paano kami sasama sa inyo? Di ba ito yung narrative nyo? Pakinggan nyo. At saka pwede ba yung mga piglawan, mga dilawan? I hope you don't mind me saying this. Huwag kayong makisawsaw. Usapan ito ng mga nanalo. Marcos Duterte ito. Usapan ito ng mga nanalo. Huwag kayong makisawsaw. Alright? So yun naman pala eh. Narinig nyo po ang kahambugan, kayabangan, mapagmataas, no? So, ganun po ang ugali nila. So, definitely, ang mga kakamping, hindi rin sasama sa inyo, no? Never, kahit manawagan kayo or hindi kayo manawagan, hindi kami sasama sa inyo. Dahil ibang-iba yung pinaninindigan nyo eh, no? Feeling nyo talaga kayo yung tama. Bakit kami sasama sa inyo? Napaka-hypocrite nyo ngayon. Ipokrito, no? Mga double standard, bias, na kayo ay magdadaingan lamang kapag kayo na ang nakakaranas, no? Ng mga bagay-bagay. Sa tingin ko nga, deserve niya yan eh. Nung panahon na ang daming injustices, nung time, nung tatay nyo, palakpakan pa kayo, di ba? Tuwang-tuwa kayo. Admire na admire kayo. Sa totoo lang, kung sino man ang dapat sisihin kung bakit nangyayari kay dating Pangulong Duterte ang nangyayari sa kanya ngayon, kayo yun, mga DDS, dahil kayo ang nag-enable sa kanya at sumuporta sa kanya at nag-motivate sa kanya na gawin kung ano yung mga ginawa niya. Kaya siya naandyan ngayon sa ICC. Kayo ang nagparamdam sa kanya na natutuwa kayo sa ginagawa niya. Kaya niya siguro ginawa yung ginawa niya. No? So kayo yung may kasalanan, in my opinion. And in my arrogant opinion, wala kayong karapatan na manawagan na magsalita ang taong bayan kasama nyo patungkol sa injustices na sinasabi nyo kuno, no, kung meron man, at patungkol sa pagsupil sa freedom of expression or freedom of speech, wala kayong karapatan dahil nung panahon na nangyayari ang pagsupil sa freedom of speech at mga injustices, ang nakita ko sa inyo ay tawanan, palakpakan. Halos magpa-barangay fiesta kayo noon nung hindi nabigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Di ba tuwan-tuwa kayo doon? Tapos yung sandamakmak na injustice sa war on drugs, no? So hypocrite, no? Double standard and bias. Dadaing lang kayo at mananawagan kayo ng tulong kapag kayo na ang nakakaranas, no? So sa tingin ko, deserve nyo yan. And sabi nga ni dating Senator Juan Ponce Enrile na sinasabi niyong matalino at sinasabi niyong alamat na pagdating sa Philippine politics, no? Haligi na, kumbaga, na ang narrative niya pa ay you trust the wisdom of the old man. Anong sabi niya sa inyo? Isang nakakaawa at nakakatakot na kabalintunaan. Dadagdagan ko lang, nakakaawa, nakakatakot, malagim, at nakakahiyang kabalintunaan. Yan ang nangyayari sa inyo ngayon. At saka paano kayo makakakuha ng suporta sa amin para sa sinasabi niyong magsalita kami, sa sinasabi niyong injustices kuno? Kung ganito ang ugali nyo, panoorin nyo. Kayo lang, bakit? Afford mo ba? May visa ka ba? Ang rally bukas sa Japan ay para sa may pera.
natural kami, nagtatrabaho dito, malalaki ang sahod, kaya namin. Kayo, nag-aantay ng ayuda, pamasahe nga ng tricycle, di nyo kaya, di ba? So manahimik, mga walang pera, shut up. Hindi to para sa inyo at hindi kayo invited. Dahil walang ayuda dito, dahil hindi to pila ng ayuda, dahil lahat ng pupunta, i-remind ko, may mga pera yan, galing ng malayo, mamasahe, mag-effort dahil mahal si Tatay Digong. Kayo, pumipila, hindi dahil mahal nyo ang inyong pinipilahan. Mahal nyo ang pera dahil mga mukha kayong pera. Ayun, narinig nyo naman, no? So, ang tingin nila sa atin, hampas lupa, mapangmaliit, no? Mapagmataas, feeling entitled, at saka mataas po talaga ang tingin sa sarili. 'Di ba? Porque nandiyan kayo sa Japan. So, paano natin gagawin yung sinasabi nyo na magsalita ang taong bayan? Magsalita dahil sa sinasabi nyo mga injustices kuno? Paano kami sasama sa rally nyo? Unang-una pa lang, turn off na kami sa inyo dahil sa TRICOM, kayo naman yung umamin na nagkakalat kayo ng fake news. At tinawag nyo ang mga sarili nyo na TANGA. Sa national TV, napanood ng milyong-milyong Pilipino. Tapos, sasabihin nyo, yung mga nananahimik, sa mga nangyayaring injustices, pag nangyari sa inyo to, blah, 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 blah. Tapos, makakarinig kami ng ganito, ganyang ugali, na minamaliit ang kapwa Pilipino. Tapos kayo itong mga pa-well-mannered, na kung magsalita kayo sa mga content nyo as if perfecto kayo. No? Pinoproject nyo sa ibang tao yung mga totoo nyong ugali. Tapos kapag andyan na kayo, nasukol na kayo, anong gagawin nyo? Mag-iiyakan kayo sa TRICOM. Appeal to emotion, sympathy baiting. No? Kayo parang nagpapaawa As if naman uubren sa mga Pilipinong matatalino at nag-iisip. Masyado kasi kayo nasanay sa kultura o sistema ng utuan, linlangan, paawa. No? I think tapos na yung ganong kultura. Hindi na uubra yan. No? So, ayan, nakita nyo, no? Paano tayo susuporta or sasama sa kanila or even makinig sa kanila, no? I don't think kahit makinig sa kanila, sa mga panawagan nila, hindi natin gagawin Dahil hypocrite, mapagmataas, double standard, bias, tapos hindi maganda ugali, no? Nakita nyo naman. Tapos makikita mo, ganito sila. Mga kababayan na nagmamahal kay Tatay Digong, ipag-pray po natin siya. I stand with Tatay Digong. Mga kababayan na nagmamahal kay Tatay Digong, ipag-pray po natin siya. I stand with Tatay Digong. Ayan, kapag nagtanim ka ng kahambugan, aani ka ng kahihiyan, mga kababayan. Ayan po. So, paano nyo makukumbinse yung taong bayan sa sincerity nyo? Kung makikita namin yung mga videos nyo na mapagmataas tapos umiiyak, no? Parang nagpapanggap lamang. In my personal opinion, ang tingin ko dyan, nagpapanggap. Hindi kayo sincere. Kayo nananawagan ngayon na magsalita ang taong bayan dahil kayo nakakaramdam ngayon ng sakit at hirap, no? Sa sinasabi nyo, injustices kuno. Tapos na ang panahon or yung kultura ng murahan, linlangan, ng joke, ng bastusan, ng baboyan. Tapos na yon. At gagawin namin ang lahat para hindi na maibalik ang ganung uri ng sistema. At yung ginagawa niyong pag-iyak-iyak at in my opinion pagpapaawa, hindi uubra yan. Sa korte naman, hindi naman tinitignan yung emosyon. At hindi rin tinitignan yung kung gaano kadami yung nag-rally. So, yung mga appeal to emotion at saka mga sympathy baiting na ginagawa nyo habang sa inyong kubol ang dami nagpapakalat ng fake news para i-malign yung mga ICC judges at yung mga taong hindi nyo kasang-ayon, no? Hindi uubra yan. Lalo lang yan pinapalala ang sitwasyon nyo. And in my opinion, kapag may nangyaring hindi nyo magugustuhan, no? At hindi pumabor sa inyo ang mga desisyon, walang ibang dapat sisihin dito kundi kayo. Kayo ang may kasalanan simulat sa pool, mula umpisa. Kayo ang may kasalanan dahil kayo ang nag-enable, kayo ang pumalakpak, kayo ang nagparamdam na tama yung ginagawa niya. Kaya ngayon, miserable kayo dahil natatakot kayo sa magiging outcome na sa tingin ko ramdam nyo rin na hindi pabor sa inyo.
outcome na sa tingin ko'y alam nyo na at ngayon pa lang nararamdaman nyo na masasaktan kayo, wala kayong ibang dapat sisihin kapag nangyari yung kinatatakutan nyo kung hindi ang mga sarili nyo.